Nakita mo na sila. Ang taong pumapasok sa isang silid at may nagbabago. Lumiliko ang mga ulo. Humihinto sandali ang mga usapan. Sumasandal ang mga tao ng hindi namamalayan. Walang anunsyo, walang pagtatanghal. Isang tahimik na puwersa lamang na tila sumusunod sa kanila saan man sila pumunta. Nagtanong ka na tungkol dito. Baka pinag-aralan mo na rin. Sinubukan mong tukuyin kung ano ba talaga ang ginagawa nilang kakaiba. Kumpiyansa ba, karisma? Isang pambihirang regalong ipinanganak na mayroon ang iilan. Narito ang katotohanang kadalas ay hindi naririnig ng karamihan. Wala sa mga iyon. Ang pagiging kaakit-akit, magnetism, ay hindi isang uri ng personalidad. Hindi ito bagay na mayroon ka o wala. Ito ay isang koleksyon ng maliliit, halos hindi pansin na mga ugali. Mga gawin na napakapino na lumilipad sa ilalim ng radar. Ngunit napakalakas na lubusan nitong binabago ang paraan ng pagtingin sa iyo ng mga tao. Ito ay pinatutunayan ng agham. Ang mga psikologo, neuroscientist, at social researcher ay gumugol ng mga dekada sa pag-aaral kung bakit hindi malilimutan ng ilang mga tao at ang kanilang natuklasan ay hindi ang inaasahan ng karamihan. Hindi ito ang pagiging malakas. Hindi ito ang pangingibabaw. Hindi rin ito ang hilaw na kumpiyansa. Ito ay isang bagay na mas tahimik, mas malalim at mas sinadya. Ngayon sa video na ito na matututunan mo ang 17 sa mga gawin na yon. Maliliit na pagbabago, bawat isa sa kanila. Ngunit ang klase ng mga pagbabagong pinagsama-sama, ang klase ng nagbabago sa paraan ng iyong pagpasok sa isang silid, kung paano ka makipag-usap at higit sa lahat, kung paano ka maaalala ng mga tao pagkaalis mo. Mabilis na tanong bago tayo magsimula. Itinuturing mo ba ang iyong sarili bilang isang natural na kaakit-akit na tao? I-drop ang oo or ginagawa ko pa sa mga komento. Walang maling sagot. Pero may pakiramdam ako na karamihan sa inyo ay magbabago ng inyong sagot sa pagtatapos ng video na ito. Simulan na natin. Bago ka pa man magsalita, nasimulan na ng iyong katawan ang usapan. Iminumungkahi ng pananaliksik na malaking bahagi ng kung paano ka nakikita ng mga tao sa mga unang sandaling iyon ay walang kinalaman sa iyong sinasabi. Ito ay pawang di-verbal. Ang paraan ng iyong pagdadala sa iyong sarili, kung saan nakatingin ang iyong mga mata, kung gaano karaming espasyo ang iyong sinasakop, kung gaano kakatiwasay. Kaya magsisimula tayo rito sa mga pangunahing pisikal na gawin na naglalatag ng pundasyon para sa lahat ng iba pa. Gawi 1 ang mabagal na pagkurap. Napakaliit nito na halos nakakatawa hanggat hindi mo nararamdaman. Ang epekto nito sa tumatanggap nito, karamihan sa mga tao kapag kinakabahan o sabik na makipag-ugnayan, ay mabilis kumurap at pabago-bago ang tingin. Ito ay nagbabasa bilang balisa, hindi tiyak, kahit na hindi mapagkakatiwalaan sa antas ng subconscious. Ang mga kaakit-akit na tao ay dahan-dahan at sadyang kumurap. Ito ay isang senyales, tahimik ngunit makapangyarihan, na nagsasabing ako ay kalmado. Narito ako. Hindi ako natatakot. Napansin mo na ang katangiang ito sa mga taong tila lubos na kalmado sa mga social na sitwasyon. Bahagi ng iyong binabasa ay ang kanilang bilis ng pagkurap. Simulan mong pansinin ito at pagkatapos ay simulan mong pabagalin ang iyong sarili. Lalo na sa mga mahahalagang usapan, parang walang kwenta pero hindi. Gawi 2 ang triangle technique. Ang pagtingin sa mata ay isa sa mga pinaka-pinag-aralan na aspeto ng koneksyon ng tao at isa sa mga pinaka-misunderstood. Karamihan sa mga payo ay nasa pagitan ng makipag-eye contact ng matatag at huwag kang titig na parang predator na walang silbi sa kahit kanino. Narito ang isang mas kapaki-pakinabang na paraan. Kapag ikaw ay nasa usapan, hayaang dahan-dahan at natural na gumalaw. Ang iyong tingin sa pagitan ng kaliwang mata, kanang mata at bibig ng tao na bumubuo ng isang malambot na tatsulok. Hindi ito parang robot o makina kung gagawin ng tama. Ginagaya nito ang natural na pattern ng pagtingin ng isang taong tunay na nakikinig at interesado. Ito ay parang mainit, hindi matindi, mapagkakatiwalaan, hindi agresibo. Sanayin ito at mapapansin mong ang mga tao ay magsisimulang sumandal sa mga usapan kasama mo sa parang hindi nila ginawa dati. Gawi 3 ang isang segundong posture reset. Bago ka pumasok sa anumang silid, isang meeting, isang party, isang catch-up na kape, huminto lamang ng 1 segundo. Isuksok ang iyong mga balik at pabalik. Itaas ng bahagya ang iyong baba. Itanim ang iyong mga paa, huminga ng 1 beses. Yun lang, 1 segundo. Ngunit ang epekto nito sa iyong pinaghihinala ang presensya ay hindi katumbas ng pagsisikap. Ang bukas na postura ay naghuhudyat ng katayuan at kumpiyansa sa mga taong nakapaligid sa iyo. Oo, ngunit narito ang bahaging hindi napapansin ng karamihan. Ito rin ay naghuhudyat nito sa iyo. Iminumungkahi ng pananaliksik mula sa social psychologist na si Amy Cuddy at ng kanyang mga kasamahan na ang paggamit ng mga expansive
na postura ay maaaring makaimpluwensya sa kung paano ka nararamdaman sa loob, hindi lamang sa kung paano ka lumalabas sa panlabas. Isang segundo ng sadyang postura ay maaaring magbago ng iyong buong panloob na estado bago pa man magsimula ang isang usapan. Gawi fatter, ang sadyang paghinto. Ang mga kaakit-akit na tao ay hindi nagmamadaling punan ng katahimikan. Komportable silang manatili rito ng ilang sandali. At ang pagiging komportableng iyon ay nakakahawa. Kapag may nagtanong sa iyo, labanan ang pagnanasang sumagot ka agad. Huminto ng 1 hanggang 2 segundo bago ka tumugon. Ang nangyayari sa paghintong iyon ay kahanga-hanga. Mas mukha kang maingat, mas kumpiyansa, mas balanse. Ipinapahiwatig mo na ang iyong mga salita ay nagkakahalagang hintayin. At sa kabaligtaran, habang mas mabagal kang magsalita at habang mas komportable ka sa maikling katahimikan, mas maraming awtoridad at init ang ibinibigay ng mga tao sa iyong sinasabi. Karamihan sa mga tao ay labis na natatakot sa isang paghinto kaya sila ay nagmamadali at nadadapa. Hindi mo kailangang maging isa sa kanila. Gawi 5 ang pagigpaw, leaning in. Ang pisikal na distansya at orientasyon ay napakahalaga sa mga sosyal na dinamika at yung pagigpaw ay isa sa mga pinakahindi napapansing kasangkapan sa arsenal ng sinumang kaakit-akit na tao. Kapag ang isang tao ay nagsasalita, tunay na nagsasalita, nagbabahagi ng isang bagay na makabuluhan, sumandal ka. Hindi agresibo, hindi halata, bahagya lamang. Isang bahagyang pag-usad ng iyong itaas na katawan. Ang sinasabi nito ng walang salita ay, ang iyong sinasabi ay mahalaga sa akin. Ito ang pisikal na anyo ng tunay na interes. Agad itong nararamdaman ng mga tao kahit na hindi nila ito mapangalanan. At ang pakiramdam na nalilikha nito na ang isang tao ay pisikal na gumagalaw patungo sa iyo dahil ang iyong mga salita ay umakit sa kanila ay isa sa mga pinaka-nag-uugnay na pandama na maaaring maranasan ng isang tao sa isang usapan. Gawi 6 ang paggaya, mirroring. Ang isang ito ay sinusuportahan ng mga dekada ng pananaliksik sa social psychology at neuroscience at ito ay gumagana ng halos nakakagulat na epektibo. Ang paggaya ay ang banayad, subconscious na ugali ng mga tao na magpakita ng mga kilos ng isa't isa, tono ng boses at bilis sa panahon ng positibong sosyal na interaksyon. Nagawa mo na ito nang hindi mo namamalayan. Tinugma ang enerhiya ng iba, ginaya ang kanilang postura, binagala ng iyong pagsasalita upang tumugma sa kanila. Ginagawa ito ng mga kakit-akit na tao ng sadyang, ngunit banayad. Kapag ang isang tao ay sumandal pabalik, ikaw ay bahagyang sumandal din. Kapag sila ay bumagal, ikaw ay bumagal. Kapag ibinaba nila ang kanilang boses, ikaw ay naglambing ng iyo. Ang susi ay ang pagiging banayad. Hindi ito panggagaya. Ito ay pagtutugma. Kapag ginawa ng maayos, ang ibang tao ay hindi kailanman sinasadyang mapapansin ito. Ang kanilang mapapansin sa halip ay isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na naiintindihan mo lang sila, na ang pakikisama sa iyo ay madali, komportable, natural. Yan ang tatak na pakiramdam ng pagiging kaakit-akit. At ang paggaya ay isa sa mga pinakamaasahang paraan upang likhain ito. 6 na gawi ang mga ito na iyong pisikal na pundasyon. Hindi sila tungkol sa pagpapakita ng kumpiyansa. Tungkol sila sa pagpapakita ng presensya. At ang presensya, higit sa anumang iba pang katangian, ang nagpapabago sa pakiramdam ng isang silid sa iyong pagpasok. Ngunit ang katawan ay may limitasyon. Ang mangyayari kapag ibinuka mo ang iyong bibig ay kasing halaga, marahil higit pa. Dahil ang tunay na mahika ng pagiging kaakit-akit ay nabubuhay sa pakikipag-usap. At yan mismo ang ating susunod na pupuntahan. May dahilan kung bakit ang ilang mga usapan ay nagiiwan sa iyong masigla at ang iba naman ay parang may kulang. Hindi ito palaging tungkol sa paksa. Tungkol ito sa kung nadama mo bang tunay kang nakita sa mga iyon. Kung ang kausap mo ay talagang kasama mo o naghihintay, lamang ng kanilang pagkakataong magsalita. Ang mga kaakit-akit na tao ay bihasa sa pagpaparamdam sa iba na sila ay nakikita. Hindi ito isang lansihin. Hindi ito manipulasyon. Ito ay isang hanay ng mga gawi sa usapan at psikolohikal na patuloy na ginagawa upang lumikha ng isang karanasan na bihirang maranasan ng karamihan. Ang pakiramdam na ang isang tao ay tunay, ganap at nakikinig na interesado sa kanila. Narito kung paano nila ito ginagawa. Gawi 7 gamitin ang kanilang pangalan ngunit tipid. Sinabi ito ni Dale Carnegie halos isang siglo na ang nakalipas at kinumpirma ito ng neuroscience mula noon. Ang pagdinig sa iyong sariling pangalan ay nagpapagana ng mga bahagi ng utak na nauugnay sa gantimpala at pagiging mahalaga sa sarili. Ito ay isa sa mga pinaka-personal na tunog sa anumang wika. Ginagamit ng mga kaakit-akit na tao ang mga pangalan, ngunit ginagawa nila ito ng tipid at natural, hindi tulad ng isang robot.
Ang pagbanggit ng pangalan ng isang tao ng isang beses sa simula ng isang usapan at muli sa isang makabuluhang sandali ay lumilikha ng init ng hindi pakiramdam na kalkulado. Iyan ay isang napaka-interesante na pananaw, Marcus. Iba ang hatid nito kaysa sa, "Uy, kamusta?" Ang isa ay parang transaksyon, ang isa naman ay parang relasyon. Gawi 8, ang echo technique. Ito ay isa sa pinakasimple at pinakamakapangyarihang kasangkapan sa usapan at halos walang sino man ang sadyang gumagamit nito. Kapag may nagsabi ng isang bagay na kawili-wili o mahalaga, ulitin ang huling 2 o 3 salita na kanilang sinabi. Bilang isang tanong na may tunay na pagkamausisa, yun lang. May nagsabing, pakiramdam ko ay natigil na ako kamakailan. Sasabihin mo, natigil na? At pagkatapos ay maghihintay ka. Ang susunod na mangyayari ay kapansin-pansin. Lumalawak ang mga tao. Lumalalim ang kanilang sinasabi. Sinasabi nila ang bagay na talagang sinusubukan nilang sabihin ngunit hindi pa nila nasasabi. Ang echo technique ay naghuhudyat na narinig mo sila. Hindi lamang ang panlabas, kundi ang bigat ng kanilang dinadala at inaanyayahan silang magpatuloy ng walang presyon. Ito ay isang maliit na gawin na may malaking emosyonal na gantimpala. Gawin 9, itanong ang pangalawang tanong. Karamihan sa mga tao ay nagtatanong ng isang tanong at pagkatapos ay lumipat sa kanilang sariling kwento. Hindi ito sinasadya. Ganito lang talaga ang takbo ng karamihan sa usapan. May banggit na nagpunta sila sa Japan. Tanong mo, ay kamusta? Sabi nila, ang galing. At pagkatapos ay magsisimula ka na sa iyong sariling kwento sa paglalakbay. Ang mga kaakit-akit na tao ay nagtatanong ng pangalawang tanong. Ano ang pinaka hindi inaasahang bagay tungkol dito? O mayroon bang isang sandali na higit na namumukod-tangi kaysa sa iba? Ang pangalawang tanong ay kung saan tunay na naninirahan ang koneksyon. Sinasabi nito, hindi lamang ako tumutupad sa isang tungkulin sa usapan. Gusto ko talagang malaman ang higit pa tungkol sa iyong karanasan. Nararamdaman ng mga tao ang pagkakaibang yon ang husto kahit na hindi nila ito maipaliwanag at naaalala ka nila dahil dito. Gawi 10, magpatunay bago tumugon. Narito ang isang gawin na halos agad na nagbabago sa tekstura ng anumang usapan. Bago ka tumugon sa sinabi ng isang tao, lalo na kung ito ay emosyonal o personal, patunayan muna ito. Hindi sa mga walang laman na parirala tulad ng totoo o sigurado, ngunit sa isang bagay na totoo, iyon ay talagang mahirap pakinggan. Naiintindihan ko kung bakit iyon makakapagpabigo sa iyo. Iyan ay ganap na makatuwiran dahil sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Kahit isang pangungusap ng tunay na pagkilala, bago ang iyong tugon ay lumilikha ng psikolohikal na kaligtasan. Sinasabi nito sa tao, bago ko sabihin ang aking iniisip, gusto kong malaman mo na narinig ko talaga ang iyong sinabi. Ang maliit na sandaling iyon ng pagiging nasaksihan ay isang bagay na karamihan sa mga tao ay nagugutom para dito at ang taong nagbibigay nito ay nagiging kaakit-akit halos bilang default. Gawi 11, magbahagi ng isang kahinaan ng pili. Maaring ikagulat ito ng ilan dahil karamihan sa mga payo tungkol sa pagiging kaakit-akit ay nakatuon sa pagpapakita ng lakas, ngunit may isang dokumentadong psikolohikal na penomena na tinatawag na pratfall effect na unang natukoy ng social psychologist na si Elliot Aronson na nagpapakita na ang pinaghihinalaang kakayahan ay tumataas kapag ang isang tao ay nagbubunyag ng isang maliit na pagkukulang o sandali ng kahinaan. Ang mga kaakit-akit na tao ay hindi natatakot na sabihin ang, hindi ko talaga alam ang sagot dyan, o matagal kong pinaghirapan yon. O, iyon ay isa sa mga mas nakakahiyang sandali ng aking buhay kung iisipin. Ang mga pag-amin na ito ay hindi nakakabawas sa kanila. Ginagawa nilang mas tao sila. At ang mga tao ay likas na naaakit sa kapwa-tao, hindi sa mga pagtatanghal ng pagiging perpekto. Yung gudsing mas na pagkagrabring na tunay na kahinaan sa isang usapan ay tulad ng pagbubukas ng bintana sa isang saradong silid. Biglang may hangin at ang mga tao ay humihinga ng mas maluwag sa iyong paligid dahil dito. Gawi 12, itugma ang enerhiya pagkatapos ay banayad na pangunahan. Nasubukan mo na bang makipag-usap sa isang tao na ang enerhiya ay lubhang naiiba sa iyo na parang nakakabigla? Masyadong malakas kapag ikaw ay kalmado. Masyadong seryoso kapag ikaw ay mapaglaro. Lumilikha ito ng alitan, isang banayad na hindi pagkakasundo na nagpapahirap sa koneksyon. Ang mga kaakit-akit na tao ay sanay na mga tagapagbalanse ng damdamin. Kapag pumasok sila sa isang usapan, binabasa nila ang enerhiya ng kausap at sinasalubong nila ito muna. Kung ang isang tao ay mahinhin, sila ay lumalambing. Kung ang isang tao ay masigla, sila ay umaangkas dito. Ang paunang pagtutugmang ito ay bumubuo ng mabilis na kaugnayan. Ito ang katumbas ng panggagaya sa usapan. Ngunit pagkatapos, at ito ang susi, sila ay banayad na pumanguna. Dahan-dahan nilang dinadala ang enerhiya kung saan ito dapat pumunta.
Tungo sa init, tungo sa pagiging bukas, tungo sa lalim. At dahil nakabuo ka ng tiwala sa pamamagitan ng pakikipagtagpo sa kanila muna, sumusunod ang mga tao. Hindi dahil kinokontrol mo ang usapan, kundi dahil ligtas ang kanilang pakiramdam upang hayaan kang gabayan ito. 6 na gawi ang mga ito na makina ng pakikipag-usap ng pagiging kaakit-akit. Inililipat ka nila mula sa isang taong nagsasalita sa mga tao patungo sa isang taong nakikipag-usap sa kanila. Isang taong lumilikha ng karanasan ng tunay na pagkakilala. At kapag ang mga tao ay nakadarama na kilala kanila, hindi ka lang nila gusto. Hinahanap ka nila, sinasabi nila sa iba ang tungkol sa iyo. Naaalala ka nila ng matagal matapos ang usapan. Ngunit may isa pang susun pa rito at ito ang pinakamalalim. Dahil habang ang mga gawin ng katawan at usapan ay lumilikha ng mga kaakit-akit na sandali, mayroong ikatlong kategorya ng mga gawin na lumilikha ng isang kaakit-akit na pagkakakilanlan. At iyan ang ating pupuntahan ngayon. Ang lahat ng iyong natutunan, ang mga pisikal na gawi, ang mga pamamaraan sa usapan ay gumagana. Lumilikha sila ng agarang, nahahawakang pagbabago sa kung paano ka nakikita ng mga tao at kung paano sila nakadarama sa iyong presensya. Ngunit ang mga taong may pinakamatagal na pagiging kakit-akit ay lumampas pa sa isang antas. Nakabuo sila ng mga gawin na hindi lamang mga bagay na kanilang ginagawa, kundi sila na mismo ang mga bagay na iyon. Ito ang suso ng pagkakakilanlan at dito nakatira ang tunay na pagbabago. Gawi 13. Bumuo ng sariling pananaw. Ang mga kakit-akit na tao ay may mga opinyon. Hindi agresibo, hindi ang klase na sumasabog sa usapan, ngunit malinaw pinag-isipan. At pinamuhayang pananaw na nagpapaganda sa usapan sa sandaling sila ay pumasok. May isang bagay na lubos na nakakahimok sa isang tao na kapag tinanong kung ano ang kanilang iniisip ay talagang sasagot. Na nagsasabing, marami na akong naisip tungkol dito. At sa totoo lang, naniniwala ako na. At ibig sabihin niya iyon, hindi ito tungkol sa pagiging kontrobersyal. Ito ay tungkol sa pagiging naroroon. Tungkol sa pagpapakita ng iyong tunay na sarili. Sa halip na isang maingat na inayos, walang kontrobersyang bersyon nito. Ang opinyon ay lumilikha ng tekstura. Ang tekstura ay lumilikha ng pakikipag-ugnayan. At ang pakikipag-ugnayan ay ang tibok ng puso ng pagiging kaakit-akit. Magsimula sa pamamagitan ng pagpansin kung saan mo pinapalabnaw ang iyong tunay na iniisip sa usapan, kung saan ka nag-aalangan nagkukwalipika at pinapaliit ang iyong tunay na paniniwala sa isang mas ligtas na bersyon. Pagkatapos ay pagsasanayang sabihin ang mas kumpletong bersyon, hindi komportable sa una, at pagkatapos ay ito na ang magiging ikaw. Gawi 14, tandaan ang mga detalye. Ang gawin na ito ay halos walang pagsisikap na paunlarin, at halos lahat ay minamaliit ang epekto nito kapag may nagsabi sa iyo ng isang bagay na sila ay kinakabahan sa isang job interview, na ang kanilang aso ay naoperahan, na sila ay nagsasanay para sa isang half marathon, tandaan ito. At pagkatapos, sa susunod na makita mo sila, tanungin mo sila tungkol dito. Kumusta ang interview? Mabuti na ba ang iyong aso? Kumusta ang pagsasanay? Ang epekto nito ay halos hindi maipaliwanag. Sa isang mundo kung saan ang karamihan sa mga tao ay halos hindi nakikinig sa simula pa lang, ang taong talagang may naalalang sinabi mo noong Martes ay nagiging pambihira. Ito ay naghuhudyat. Mahalaga ka sa akin sapat na hinawakan ko ang isang bagay na sinabi mo sa akin. Ang senyas na iyon ay isa sa mga pinakamakapangyarihang anyo ng pagpapatibay ng tao na umiiral. At ito ay walang halaga sa iyo maliban sa ilang segundo ng tunay na atensyon. Gawi 15. Maging tunay na masigasig sa mga tagumpay ng iba. Narito ang isang gawin na naghihiwalay sa tunay na kaakit-akit. Mula sa simpleng kaya-aya, ipinagdiriwang nila ang iba ng buong puso walang pasubali. Kapag ang isang tao ay nagbahagi ng magandang balita, isang promosyon, isang engagement, isang personal na tagumpay, ang mga kaakit-akit na tao ay tumutugon ng may buong, walang halong sigasig, hindi isang magalang na, oh, congratulations, bago bumalik sa kanilang sarili. Isang aktwal na naroron, iyan ay hindi ka panipaniwala. Sabihin mo sa akin ang lahat tungkol dito. Ito ay parang simple, ngunit sa pagsasagawa, ito ay nakakagulat na bihira. Ang tunay na sigasig para sa tagumpay ng ibang tao ay nangangailangan ng isang antas ng emosyonal na seguridad, isang kalayaan mula sa paghahambing at kompetisyon na karamihan sa mga tao ay hindi pa ganap na nabubuo. Kapag nakita mo ito sa isang tao, ito ay parang pambihira dahil ito ay sinasabi nito sa taong nasa harap mo, hindi ako natatakot sa iyong tagumpay. Tuwang-tuwa ako para sa iyo. At kakaunti ang mga pakiramdam na mas nagbubuklod kaysa doon. Gawi 16 ang Ben Franklin Effect. Humingi ng maliit na pabor. Ang isang ito ay sapat na hindi pangkaraniwan na nararapat itong bigyang pansin.
Karamihan sa mga tao ay ipinapalagay na ang paggawa ng mga pabor para sa iba ay nagpapagusto sa kanila sa iyo. At may katotohanan yon. Ngunit ang psikolohiyang panlipunan ay nagdokumento ng isang bagay na kasing lakas na gumagana sa kabaligtaran na direksyon. Ang paghingi ng isang maliit na pabor mula sa isang tao ay nagpapagusto sa kanila sa iyo. Ito ay tinatawag na Ben Franklin Effect na ipinangalan sa sariling obserbasyon ni Franklin sa kalikasan ng tao. Ang psikolohiya sa likod nito ay elegante. Kapag ang isang tao ay gumawa ng isang bagay para sa iyo, ang kanilang utak ay hindi sinasadyang binibigyang katwiran. Ang pag-uugaling iyon sa pamamagitan ng paghinuha na dapat nilang gusto ka dahil bakit pa sila tutulong. Ang gawa ng pagtulong ay lumilikha ng pakiramdam ng koneksyon, hindi ang kabaligtaran. Kaya humingi ng rekomendasyon ng libro, humingi ng kanilang pananaw sa isang bagay na iyong pinagdadaanan, humingi ng isang maliit na payo sa kanilang larangan ng kadalubhasaan. Ginawa ng time team, hindi manipulatibo, ito ay lumilikha ng isang sinulid sa pagitan ninyo. Isang maliit, mainit na koneksyon na kadalasang lumalaki sa isang bagay na mas malaki sa paglipas ng panahon. Gawi 17 maging isang taong napapansin. Ito ang huling gawi at sa maraming paraan ito ang humahawak sa lahat ng iba pa. Napapansin ng mga kaakit-akit na tao ang mga bagay. Napapansin nila kapag ang isang tao ay mas tahimik kaysa karaniwan. Napapansin nila kapag ang isang tao ay nagbago ng buhok o may bagong bag o tila mas magaan ngayon kaysa noong nakaraang linggo. Napapansin nila ang pintura sa dingding sa coffee shop na hindi napapansin ng iba. Napapansin nila ang kinakabahang enerhiya ng bagong tao sa silid na hindi pa nakakahanap ng kanilang lugar. At pagkatapos ay may sinasabi sila, hindi upang ipakita ang kanilang kasanayan sa pagmamasid, kundi dahil talagang napansin nila, dahil sila ay talagang tumitingin, dahil ang kanilang atensyon ay nakatuon sa labas, sa halip na walang tigil sa loob. Sa isang mundo ng abala, kung saan ang karamihan sa mga tao ay kalahating naroroon lamang, nag-scroll sa mga mental na listahan, nang dapat gawin habang nominally nakikipag-usap, ang taong talagang ganap na tumitingin sa mundo sa kanilang paligid ay nagiging kaakit-akit halos nang hindi sinasadya dahil ang atensyon ay isa sa mga pinakabihirang regalo na may bibigay mo sa ibang tao at kapag ibinigay mo ito ng buo ng walang agenda, nararamdaman ito ng mga tao sa paraang halos pisikal. Ang 5 gawi sa antas ng pagkakakilanlan na ito ay hindi mabilis ang solusyon. Nangangailangan sila ng pagsasanay. Nangangailangan sila ng pagpayag na baguhin hindi lamang ang iyong ginagawa, kundi kung sino ang iyong pinipiling maging. Ngunit narito ang bagay tungkol sa klase ng pagbabagong iyon, ito ay lumalaki. Sa bawat oras na isasagawa mo ang isa sa mga gawin na ito ay nagiging mas natural, mas automatiko, mas ikaw. At pagkatapos sa isang araw, papasok ka sa isang silid at hindi mo na kailangang isipin ang alinman sa mga ito. Ikaw na lang ang naging isang taong nagpaparamdam sa iba na sila ay nakikita, naririnig at pinahahalagahan. At iyan ang pinakamalalim, pinakamatibay na anyo ng pagiging kaakit-akit na mayroon. Narito ang nais kong iwan mo mula sa lahat ng ito. Hindi ka ipinanganak na may magnetismo. Binuo mo ito. Isang maliit na gawi sa bawat pagkakataon. Isang pag-uusap sa bawat pagkakataon. At nagsisimula ito ngayon,